Nakatingin si Victor kay Jaco na magsalo na sila sa mesa. Nauna nang umalis sa mga kaibigan nila at sila na lang naiwan doon na dalawa, umiinom ng beer. Isang bote lang inuubos niya at parang hirap na siya. Di naman na kasi siya umiinom mula ng gabing muntik siyang mabangga, kaya't sa kondo siya umuwi. Noon pa yung panahon na si Hera hindi pa niya opisyal na girlfriend. Musta pre? Tanong nito sa kanya. Humihima sa sariling pantalon habang nakasandal sa upuan. Still bothered? Ani niya at saka pasimpleng luminga. Di niya alam pero baka na lang may nakikinig sa kanila na ispiya ng kasamaan. Di pa naman niya alam ang tunay na kalaban. Naniniwala ka ba na si Ella ay walang alam sa pagbili ko ng babae noon? Napapaisip lang ako kasi nagpupumilit siya. You said she was forcing you to give an extra job. Kaya nga, nagtataka na rin ako eh. Pinasama ko na nga lang siya sa pinamamanmanan ko. Di naman siya umubra sa akin. Hindi rin siya makabuelo dahil mapapaghalataan ko siya. She's on the list anyway. Sooner or later, I'll find out if she really has a problem. For all we know, matagal na siya sa restaurant bilang waitress. Nagtataka ako sa pagpapumilit niya. Ang ini-imply niya kasi ibang trabaho, kahit ano. Nakakapagtaka yun paulit-ulit na, kahit ano at kahit daw illegal. Lumipad ang mga mata niya sa kaibigan. Tingin niya sa atin, adik? Sinundan niya yon ng pagtawa kaya natawa na rin to. Nagkakaroon tayong lahat ng masasamang kutob sa pagsalpot ni Soraya ngayon. Gusto ko na makita yung sinasabing anak mo. Anong itsura? Mukhang may lahi. Inuuto ko nga na sobra para makuha ko ang bata at maipa-DNA ko. Kapag kasi nakipagmatigasan ako ngayon, hindi ko makukuha ang gusto ko. I have to find out everything in no time for the sake of my family. Madadalawahan ng anak ko, bro. Ayoko magulong pamilya ko dahil lang dito. Ayokong patagalin lahat dahil baka kapag tumagal, lalong lumala. You're right, bro. Mag-ingat ka lang. Huwag kang patutukso dahil minsan mo na nagustuhan si Soraya. Paalala nito sa kanya at alam naman niyang intensyon nito, hindi masama. Victor is just reminding him and he truly understands it. Wala na yan sa akin, bro. Alam mo naman, rebelde ako noon sa patagong paraan. I cannot do that to Hera, alam mo yan. Tumanguto sa kanya, tinawakan siya sa balikat. Tinapik-tapik siya. Ubusin na natin to't baka hanapin ka na ni Buntis. Anito pa kaya't natawa siya. Maglalaan siya ng ilang araw para gawin lalo ang plano nila. Wala naman siyang ganong schedule ngayon kaya't malaya siya. He already told his secretary that he had been out for several days. Sana pag Diyosyan siya na makuha kagad ang gusto niya sa maikling panahon lamang. Hindi siya mapapanatag kaya nadagdag na naman sa kanya kanina ng investors. Tumungga siya ng beer pero napatingin siya sa lalaki na papalapit sa kanila. The man is directly looking at them, hands in the man's pockets. Draco de Silva. Ari yon sa kanya sa baylahan ng palad. Clinton Houston, Victor answered. Tinanggap niya ang palad noon at naupo ito sa bakanting silya na inalisan ng mga kaibigan nila. Beer! Alok niya sa lalaki nang umuwi at tumiling. I'm lucky you're not giving me a biff despite the hours. The rumors, Clinton said. Hera already explained ano naman niya rito. Totoo naman yun. May mga tinatanong lang siya sa akin na medyo personal. I didn't mind it though. Masyado lang chismoso ang Trojan na yun. His vlog was removed. Ana Victor. Kasong kakaharapin niya kung di siya sumunod sa demand. You did that? Tanong ni Clinton sa kanya kaya tumango siya. I'm willing to eliminate all of my enemies, even if I'm just sitting here. Seryosong pahayag ni Draco na kinatawa ni Clinton. Wala na ba kayong balikan ni Soraya? 3 taon kayo na naging mag-on, Victor said. Yeah, she has dropped me like a hot mashed potato. Hindi ko naman alam kung paano nakalapit ang babaeng sinasabi niyang babae ko. We've been fighting for years but that was the last time she re-accused me of having an affair. Hindi mo lang niya ako pinakinggan? Gusto mo bang maniwala kami na hindi mo babae ang sinasabi niya? Nangingiti si Victor at naiiling na rin. God knows I'm telling the truth. Sila na ang anak niya ang tinuturing kong pamilya. I never thought this would happen. Sino ba yung babaeng yon? Usisa naman niya kahit na hindi naman niya alam ang kwento at pahapyaw lang naman na narinig niya kay Hera. Hindi ko nga kilala. Basta nandun na nang dumating ako at ayaw nang umalis. Nitong parang dismayado naman talaga. Hindi ko nga maintindihan. Minsan nagkakaisip ako na baka dahilan na lang ni Taylor na hindi ako pakinggan para hiwalayan na talaga ako.
Pero okay naman siguro kayo dati pa, Victor said. We were. Though there were certain times that she was talking to her imaginary twin sister. Tapos tatawa siya. Sasabihin niya na magaling pa rin pala siyang artista. Minsan hinahanap ko siya, yun pala naka-prosthetics. Jesus! Para siyang baliw pero maayos naman. Palabiro lang talaga siya sa akin. Umiling to. But I was wondering sometimes because I don't know. Parang totoo na may sira siya sa isip. Those words echoed in Draco's head. Napatitig siya ng husto kay Clinton dahil lahat ng angulo ngayon kay Soraya dapat niyang pag-aralan. Minsan, mahal na mahal niya sa Drake. Minsan, pinaiiyak niya kahit wala namang dahilan. Hindi ko nga alam eh. Gusto kong isipin ang babaeng nasa pub ko. Siya rin na may kagagawan. Minsan na niya yung ginawa sa akin. Unang beses kami nag-away. Jesus! Sambit ni Victor. She's insane. Baka nagkadiferensya siya ng yumaman. Di ba may ganun? Baka nung tumama sa loto, sobrang kasiyahan. Umiling si Clinton. Nakatitig lang sa kung saan. I don't know. Minahal ko talaga siya, di ko pa rin matanggap. Nawala na kami dahil wala naman akong ginawang masama. Kitang-kita ni Draco ang sinseridad sa mukha ni Clinton. Siguro dahil mahal niya rin si Hera, kaya't alam kong nagsisinungaling lamang ito. Hindi normal sa lalaki ang magbulalas ng damdamin, lalo pat di naman sila magkakilala talaga. Pero nasa tono nito, nasa proseso ito ng pilit na pag-move on dahil wala na ibang choice na gawin kundi yun lang. She's not for you, buddy. Aniya sa lalaki na kinatingin ito sa kanya. Believe me. Tumayo na siya at nilagok ang natitira niyang alak sa bote. Tinapik niya sa balikat si Clinton habang nakatingala to sa kanya. You think? Tumango siya rito pero wala siyang ibang sinabi. Di niya alam kung mapagkakatiwalaan niya ito kaya mananatiling tikom ang bunganga niya sa lahat. Pero base sa mga kwento nito ay parang dito nagsisinungaling. Para tong walang alam sa nangyayari at nasa gitna ng pagkalito. Salamat at may bago siyang nalaman tungkol kay Soraya. Hindi siya harap doon na wala siyang bala. Totoo man o hindi ang mga sinabi ni Clinton. Pangahawakan pa rin niya iyon. I better get going now. Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong niya sa dalawa. Sumulyap siya sa relo. Dadaan po ako kay Lolo. Iniintay ko lang ang chat ng pinsan ko. Sasabay daw. Ani Victor sa kanya. Ako? May iniintay na dating kaklase sa university. Magkikita kami ngayon. Tinatapos lang daw ang pag-check. Naman ni Clinton. Ingat bro. Salamat. Ingat din kayo. Naman niya. Habang naglalakad, tinawagan niya si Hera para sabihin sa asawa na papauwi na siya. May usapan silang mag-empake ng damit pagdating niya para sa pag-alis nila sa mga susunod na araw, papauwi ng OWAS. Nagre-ring ang smartphone ni Hera nang tawagan niya. Noon niya napansin ang message icon at missed call, kaya nang hindi sumagot si Hera, tiningnan na muna niyang message ni Soraya. Draco, will you come? Drake is in the hospital and he needs transfusion. Napatanga siya at awa kaagad na may kasamang pag-aalala. Ang namayani sa puso niya para sa bata. Agad niyang tinawagan si Soraya at sumagot naman yon kaagad. Hello? Garalgal ang boses nito sa kabilang linya. Halatang umiiyak. Why transfusion? He asked right away. We're really visiting the doctor for a transfusion because of anemia. Umiiyak na sambit nito. Di niya alam kung paniniwalaan niya ito o hindi dahil bigla na lang bumalandra sa kokote niya ang mga sinabi ni Clinton kanina. It's damn hard to believe and decide. He doesn't know what to think anymore. He wants to ignore it, but what if it's true? Oh God! He shut his eyes and shook his head. What's his blood type? Maybe it's about time for him to find out if she's just lying or not, or just using an innocent kid. AB. Muli nitong iyak kahit gano'n na lamang ang pagtanga niya. Jesus Christ! Nagkataon lang ba o talagang may basihan? Ang lahat ng sinasabi ni Soraya. He is AB. Draco ended the call. Ang sinabi niya hindi niya tiyak kung siya'y makakapunta. Nag-aalala siya sa bata kahit wala pang kumpirmasyon kung kanya yon o hindi. Pero mas nananaig ang pag-aalala niya sa nararamdaman ng mag-ina niya kung pupunta siya. Di mawaglit sa isip niya mga sinabi ni Clinton tungkol kay Soraya. Kaya malaking palaisipan sa kanya kung paniniwalaan niyang babaeng para may kalahating pagkasira ulo. Nakatayo pa rin siya sa may labasan ng kainan at muli tinawagan si Hera. Now she picked up the phone and answered. Ngumiti siya na makita ang mukha nito sa screen. Hi baby, anaya sa asawa.
Sorry na miss ko yung tawag mo. Pinag-sponge bath ko si Darren. She said and tilted the phone. Hi, Daddy! Hiyaw ni Darren habang nakatayo sa ibabaw ng kama nito at tumalon-talon. Hubot-hubad. Hi, son. Pauwi na si Daddy. Aniya doon. Yehey! Alika na, uuwi ka na ba? O'Hara said to him. Naglakad siya papalabas ng kainan para tumuloy na sa kanyang sasakyan. He hopped in and fastened his seatbelt. Tumawag si Soraya. Aniya sa asawa na parang normal na lang na bagay yon. Ano raw? Seryosong tanong naman ito habang nagsusuot ng damit kay Darren. May sinasabi siyang nasa ospital si Drake. Kailangan daw sarina ng dugo. Napaningon to saglit sa kanya. Nasaan daw? Hospital, she said. Pupunta ka ba? Anito kaagad pero umiling siya. Nope. May mga nalaman kasi ako. I was with Clinton and Victor. Lumapit si Clinton at nakapagkwento. His words seemed to be truthful, baby. Lumalabas sa kwento niya na parang may tama sa utak si Soraya. Sus ko. Totoo ba? We don't know, baby. We have to be more careful. Kung ganun pa, paanong anak mo? Kung totoo man. Hindi magandang nandun siya, baka saktan siya ni Soraya kapag sinumpong. Lumabi siya at napailing. Hindi pa natin alam kung totoo yon, baby. Aniya at saka binuhay ang makina ng sasakyan niya. Bakit di mo saglitin sa ospital? God, ayoko. Kahit nag-aaral ako, kahit papano sa bata, ayoko. Okay lang ako. Hindi naman sa Soraya ang pupuntahan mo at saka diba, kinukuha mo ang loob niya. Dapat makita ka niya sa ospital. Tsaka, nakakaawa naman yung bata kung totoo man. Huwag ka lang didikit kay Soraya. Baby, protesta niya. Mabilis ka lang, maaga pa naman. Hindi siya mimik at seryosong mukha niyang nakatitig dito sa screen. Ayokong sumama ang loob mo. Ayokong pumunta. Ani rito. Pero isipin mo rin ng bata kahit nandito ka. Aminin mo man sa akin o hindi, isipin mo yon. Kaya't mas mabuting makita mo ng lagay. Na paano raw? Anemia. He needs blood transfusion, he replied. Sus ko? Anitong napatutob sa labi. Mas dapat mong malaman kung totoo kasi hindi pala biro. Okay lang naman kami ni Darren dito. Hindi kita ma-update habang kaharap ko siya. I will tell my bodyguard to do it. Anya rito at tumango ito. Sino po may takit, Daddy? Was it the bata? Oo, anak. May sakit yung batang nakita niyo ni Daddy? Yung anak ng manang? Nagpakita ng malungkot na mukha si Darren. Kawawa bata. Ayoko kakasakit ako, Mimi. Ayoko tuso kamay. You will not get sick, son. Agaran sagot niya sa anak na para nag-aaralan na sa sarili. Don't worry. Nandito kami lagi ni Daddy para sa'yo. Kahit magkakasakit ka, di ba, Daddy? Hera smiled at him and he nodded with all his Hera. Of course. Magkakasama tayo parate. Sige na, baby, she said to him. Saglitin mo na para malaman natin ang totoo. Tumango na lamang siya. Somehow he finds her right about it. I'll be quick, sweetie. My man will give you an update. Sige, mag-ingat ka sa pagdadrive. Bitin ito sa kanya. I will, baby. Thank you. I love you. I love you, she said with a smile. Love you too, Daddy. Lumaki ang ngiti niya nang sabihin niya ni Darren. Don't it off. Magdadrive pa naman ako. Okay. Hera replied to him. Uunahin ko nang pakainin tong malit natin kasi baka makatulog na kung hintayin ka pa namin. Ako na lang sasabay sa'yo. Yes, baby. Hindi ako kumain sa hotel. Beer lang ininom ko. Sabi ko, sasabay ako sa'yo. Sinabi mo ba sa kanila kanina na pagod ka? Kasi ako, hindi ako makakasama sa inyo? Yes, and they truly understand it. Sinabi kong buntis ka. Kaya pala't nagchat-chat sila kanina at todo nagko-congratulate. She was giggling. Siya na may bahagya lang nakangiti. Habang tinitingnan niya to, iniisip niya na sana matapos ng problema nila para wag na nai-stress pa si Hera. Alam niya hindi lang to nagpapahalatang apektado ito na sobra pero ramdam naman niya. Gano'n naman to kahit noon pa. Hindi mo pagkahalataan na may dinaramdam na mabigat. Bala ko pala magpa-check up na bago tayo umuwi sa probinsya. Baka bukas pagkagaling ko sa eskwelahan, dumiretso na ako sa doktor. Sasama ko, syempre. Agara naman niyang sagot. Oo naman, pero paano kung susundan ka pala ni Bitter Past? She chuckled a bit. Baka mabuking yan, okay tayo at di kanya paniwalaan. Sa mga susunod ka na lang sumama kapag pinamukha mo na sa kanyang magkaayos na tayo at tanggap ko ng anak mo sa kanya. Diyos ko, halos mapakamot siya sa ulo.
Gusto ka niyang sumama. Mula kay Darren, parati siyang kasama ni Hera. Gusto niya ganun din sa pangalawa nilang anak, but then again, she has a point there. Di pa nila alam tumatakbo sa isip ni Soraya. Kung yun man nga may pakana sa lahat, ay dapat mag-ingat sila. Okay, baby. Napipilitan niyang sabi kaya tumawa ito dahil alam niya. Harata sa mukha niya na ayaw niya talaga sa ideyang yon. Stand near me and give my wife an update. Huwag ka lang papahalata, Rick. That was what Draco told his man when they reached the hospital and hopped out of his car. Tumango ang kanyang bagong haliling bodyguard sa pwesto dati ni Sammy. Si Sammy kasi siya nagbabantay kay Hera, ang iba naman sa anak niya. He walked inside the hospital and just when he reached the entrance, Soraya was already running towards him. Agad tong yumakap sa kanya, umiiyak. Where is he? Tanong niya matapos yung bahagyang hagurin ng likod nito. Sinaasalina na ng dugo. Ani Soraya kahit naglakad siya para makita si Drake. Kasusunod niya si Soraya. Nakahawak to sa braso niya habang naglalakad sila. Was this inborn? Tanong niya sa babae. Not really. When he was growing up, he suddenly developed anemia. 3 beses pa lang naman siya nagkakaganito pero natatakot ako, Draco. Don't be afraid, he'll be fine. Anya rito at narating nila ang kwarto ko sa naroon si Drake. Binuksan niya ang pintuan at agad niyang nakita ang bata, inaasikaso ng nurse. The kid was awake, pale and looked weak. Doble ang awang naramdaman niya habang nakatunghay siya sa inosenteng bata. Naalala niyang sabi ni Clinton na may mga pagkakatong pinaiiyak yun ni Soraya. Hi, kiddo. Masayang bati niya roon at gumiti yun ng matamlay. Naalala niyang anak na si Darren. His Darren was a healthy kid. Like him, inborn ang allergy ng batang yon pero ngayon wala na. May mga pagkakataon na sinusumpong, lalo kapag nakakaamoy ng usok pero gamot lang kailangan. Namana niya kay nanay ang anemia. Yon ang isang rason bakit nawala kagad si nanay. May sakit yun tapos may anemia pa. Puno ng sakit na sabi ni Soraya at napaupo sa sofa. He remained standing near the bed of the patient and held his little hand. And that happened to her? Ayun, natalo ng kaputian ng dugo at wala ng silbi ang pagkasalin tapos may cancer. Sobrang lupit ng Diyos. Ngayon ipinamana pa ng Diyos ang sakit na yun kay Drake. Wala siyang awa. God! Nalingonan niya ang babaeng galit na galit. Parang puro nang hinanakit sa mundo. Kahit ang Diyos sinisisi pa nito. Malayong malayo ang babaeng to kay Hera na napakatatag ng paniniwala at pananalig kaya't hindi pababayaan ng langit. Don't ever say that, Soraya. Matalim ang mga matang bukol nito sa kanya. At bakit hindi? Siya naman nagbibigay ng sakit sa tao, hindi ako naniniwala na mabait ang Diyos. May kanya-kanyang lifespan ng tao at kung maagang kamatay na naghihintay para sa isang tao, wala tayong magagawa. Try to focus on Drake. He needs you. He moved his eyes and looked at the boy again. Naka-oxygen to pero parang maayos-ayos naman ang itsura. Are you strong? Aniya. Tumango to at tumiti. I'm strong. Are you my daddy? Kamukha kita. Ani to at di naman siya makasagot. Did you tell him? Tanong niya kay Soraya pero sa bata pa rin siya nakatingin. No. Pwede mo ako maging daddy kung gusto mo. Anak mo po yung bata? Oo, anak ko yun. Nasaan po ang mommy niya? Nandun lang, kasama niya. Like you and your mom. Magkasama rin kayo, di ba? You have to stay strong for her. She needs you beside her. Mukhang kayo lang magkasama. Aniya sa bata. Pwede ko po ba kalaro yung bata? Your mom will answer that. Hinaplos niya sa noo si Drake tsaka hinalikan din doon. Tumalikod siya at lumapit kay Soraya. Naupo siya sa tabi nito at pinakamasdan ito. Tulala ito tapos tumingin sa kanya. Give him what he wants. Kapag kasama niya ako, hindi siya masasaktan. I will protect him because he is my son. Do not deprive his needs as a little kid. He needs to be happy, to play and to meet his father. Tanggap ko siya kaya tayaan mo kami magkasama, Soraya. Aniya rito, tinawakan niya to sa kamay. Hindi to umimik at tila ba parang nalilito, tumingin sa batang nakahiga lamang. What if Hera hurt him? She doesn't like him. Hindi naman siyang sasama kay Drake eh. It will be just me, Drake and Darren. Hindi ko alam. Anitong parang litong-lito at tumayo pa. Hawak ang mukha. Nag-umpisang magpalakad-lakad at parang may malayang iniisip. I cannot lose Drake. He's all that I have. Wala na akong pamilya. Namatay na. Marami akong pera pero wala akong pamilya. Walang silbi. Di ako makabili ng nanay, ng tatay, ng kapatid. Wala.
She snapped and kept on walking. You have Drake. We'll do anything to keep him alive. Gagaling pa siya sa anime niya. He only needs proper treatment and monitoring. Sasamahan ko kayo na ilang araw dito. Aalis ako ngayon pero babalik din ako bukas. I don't care what Hera will say. Mahalaga kayo sa akin, ikaw. Mahalaga ka kasi dinala mo at inalagaan ang anak natin. Ani rito pero napapansin niya na ang sinasabi ni Clinton na kakaiba dito. Parang may mali nga sa sistema ni Soraya pero sa ngayon dapat niyang pag-aralan. Nakakaawa si Drake kung babago-bago ang takbo ng isip ng ina nito. Ipagpapalit mo siya sa amin? Tila natatawang tanong ni Soraya sa kanya. Hindi mo ako mauuto. Hindi kita inuuto. I don't force you to believe me. All I want is for the sake of my son, Drake. Gagawin kong gusto ko, harangin mo na ako ni Hera. Hindi ako tulad ni Clinton, Soraya. Siguro noon binili kita pero sakaling mga magkakarelasyon tayong dalawa ngayon, walang involved doon na pera gaya noon. Handa kang masira ang pamilya mo? Tanong nito sa kanya at kunwari, malungkot siyang tumango. If that's what it takes. Di naman niya kayang tanggapin ang anak ko sa'yo. Ano gagawin ko? Ayokong pabayaan si Drake. Hayaan mo ako ipasyal ko siya kapag lumabas na siya rito. Sumama ka rin kung gusto mo. Hindi ito nakasagot sa kanya nang biglang mag-ring ang hawak nitong smartphone. Tumingin to doon tapos naglakad papunta sa pinto. Excuse me, I have to take this call. She said and so he nodded. Na makalabas yon sa namang paglapit niya sa bata. Napansin niya ang ilan nitong mga pasa kanina sa braso. Mga light lamang yon pero nabahala siya na mapansin niya rin ang tatlong magkakatabi. Those were dark and visible than the others. At first look, he could say that those were bruises. But how? May pasa ka. Malambing na sabi niya kay Drake. Galing sa sakit? Hindi to umimik at tumingin agad sa pinto. Why? Kurot noo siya at sumikbibigla kaya't para na rin siyang maluluha. Nakikita niya si Darren at parang sinasaksak ang puso niya sa nakakaawa nitong itsura. Does she hurt you? Bulong niya ulit dito. Secret lang. Tumango to kaya't sinanyasan niyang wag maingay. Maluha-luha niya tong niyakap. Gagalit siya sa akin kasi galit siya dun sa babaeng kausap niya. Akin siya gagalit. Papalo niya ako tapos hahawak niya ako dito. Tinuro ang brasong maliit na may tatlong pasa na mas maitim kaysa normal. Pero sabi, love niya ako. Sorry siya sa akin agad tapos gusto pumunta sa heaven. Jesus! Pigil ni Draco ang mga luha. Tanga man siyang tingnan ang nadadala pero inosenteng batang kausap niya. We'll talk some other time, just behave. Daddy will help you. Aniya para makuha niyang tiwala nito. Bawal ako sasabi. Ayoko papalo ko ni mommy. Hindi siya bait pag papalo niya ako. Mabait ako lagi pero papalo niya ako pag galit siya sa babae at lalaki. Kailangan niyang pagmumakain na siya talaga ang ama nito kahit na hindi pa niya sigurado. He has to get Drake's trust. May issue to kay Soraya at mas madali itong sasama sa kanya pagpalagay ang loob nito. Mas madali ang pagtuklas sa lahat ng katotohanan. Walang karapatan si Soraya ang ganituhin si Drake kahit pa yun naman ang ina nito.